Samantala sa iba pa pong mahalagang balita, nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa publiko manatiling vigilant at proactive sa pag-uulat ng pag-aabuso sa mga bata. Kamakailan po kasi, yun online sexual abuse o exploitation of children summit, muling nanawagan si Pangulong Marcos sa mga mamamayan, tumulong po, protektahan yung mga bata. Binigyang din ng Pangulong Marcos ang kahalagan ng Makabata Helpline na naglalayong magbigay ng tulong para sa pag-uulat ng child exploitation. Naging emosyonal ang Pangulo sa ipinakitang katatagan ng abuse survivors na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa ginagawa ng pamahalaan. Mag-aalok din daw po ang gobyerno ng therapy at reintegration programs para sa mga biktima sa pamamagitan po ng partnership ng Department of Social Welfare Development at ng organisasyon tulad ng International Justice Mission. Samantala, sinabi po naman ni Interior Secretary Benhar Abalos, sa first half ng 2024, meron daw pong 22,421 na bata ang nakaranas ng pang-aabuso. Kadami naman. Pagpapabaya at iba pang uri ng karahasan sa Pilipinas. Dagdag pa po ng Secretary Abalos na nasa 74 na OSAEC operations na ginawa mula Enero hanggang Setyembre 2024, meron daw pong 169 na biktima ang na-rescue ng Philippine National Police. 51 suspect arestado. Naku talaga naman Noong nakaraang linggo, iniulat po ng DILG na inaresto nito ang child abuser na si Teddy J. Mejia. Ito yung pinuntahan para si Secretary Abalos sa UAE At nakipag-usap sa presidente ng UAE. Ito po daw si Teddy J. Mejia ay kilalang online child trafficker na nambiktima ng daang-daang batang babaeng Pilipino. Paano niya kaya, walang konsyensya kaya itong tao ito, Ibang klase. Yan high profile, nagtatago doon sa UAE. Kaya makakatapak ito ng pakong may kalawang, Ako po. Secretary Abalos, alam niyo na gagawin dyan.